evening, sir. I am Braljan Amistoso. I'm going to report GZ, righting lever. Ito ang distansyang pahalang sa pagitan ng bigat ng barko at buoyancy. Pag-angat ng tubig, mas mahaba ang GZ, mas mabilis babalik sa tubig ang barko kapag ito ay tumagilid. Next is B, center of buoyancy. Ito ang punto kung saan kumikilos pataas ang puwersa ng tubig na sumusuporta sa barko. Then next, M, metacenter. Isang mahalagang punto sa taas ng B na ginagamit para sukatin ang stability ng barko. Kapag mataas ang M mula sa G, mas matatag ang barko. Next, G, center of gravity. Ang punto kung saan nagkakabalansi ang bigat ng barko. Kung masyadong mataas ito, maaaring maging hindi matatag ang barko. Next is angle of heeling. Ang gulo ng pagkakakiling o pagtumba ng barko. Yun lang po. Thank you. Good day, sir. Stability of a ship. The stability of a ship is its tendency to return to its original upright state when an external force is applied or removed. So, mao ni ang kalig-on sa barko nga mao ang iyang kabilidad nga mobalik sa original nga gusto nga posisyon kung adunay puwersang external nga ipatuman o kuhaon. So, last factor affecting stability. The shape of the hull, the draft, and the trim all affect the stability of a ship. So, na ito ka factors that affect the ship stability. Mao ang shape of the hull o ang forma sa labas sa barko nga magatabang sa pagmaintinar sa balanse o makapugong sa pagtumba. Susunod, the draft. Mao ni ang kinaubsang bahin sa barko nga nalubong sa tubig nga makapikto sa kalig-on. So, ang last kay trim or ang hustong balansi sa unahan o sa likod sa barko makatabang ni sa hapsay nga paglayag o pagpugong sa pagtagilid sa barko. So, the basic nomenclature for initial stability of a ship includes the following terms. GM, the metacenter, which is the distance between the center of gravity and the metacenter. It is the key indicator of the ship stability. Large GM greater stability but results in a stiff and comfortable motion. Small GM less stability and too small the vessel may be at risk capsizings. KG, the height of the center of gravity. KL, the center of gravity is the point where the total weight of the ship floats. A higher KG means a higher center of gravity which can reduce the stability. KM, the height of the metacenter from the keel. KB, height of the center of buoyancy B from the keel. BM, metacentric radius which depends on the ship's shape and waterplane area. KB, it is the vertical distance from the keel K to the center of the buoyancy B. The center of buoyancy is the centroid of the displayed water volume. It represents the point where the buoyant force acts upwards. Good morning, Sir Leo Argayos. I am Ishal Marandrade and I will be the one who explain this shape of hull. And kaning upat ka letra meaning ana M, the metacenter. G is the center of gravity. Ag B, the center of buoyancy. Ag K is keel. Magsugod tayo sa ubos. Meaning sa KG is keel to center of gravity. Repikas. Meaning sa KM is keel to metacenter. Mausa na yung katason. Ag B, at BM, ang meaning sa BM is buoyancy to metacenter. Mausa na yung katason. Ang GM sir is ang meaning sa GM is center of gravity niya, center of gravity to metacenter.
And maura na siya, sir. Thank you.